Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. So ang bidyong to ay mula na naman to kay Good News Philippines. So meron itong pamagat na Typhoon Missile ayaw alisin ng Amerika. President Trump umalis sa WHO o World Health Organization dahil sa China. Saudi balik Amerika. So yan yan yung panonorin natin, bibigyan natin ng reaction na. So bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Typhoon Missile ayaw alisin ng Amerika. President Trump umalis sa World Health Organization dahil sa China. Saudi balik Amerika. So again, Good News Philippines, Filipinos, like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news, China, iyak na naman. Akala ng China inalis na ng Pilipinas at Amerika ang Typhoon Missile System dahil wala na ito sa Luwag International Airport. Yun pala, inilagay ng Pilipinas at Amerika sa ibang firing location. Dagdag pa ng China, wag daw makialam ang Amerika Iyak na iyak eh. Nandyan na naman si Mauning men. sa issue ng Pilipinas at China. Paano hindi makikialam ang Estados Unidos ay gumagamit ng dahas ang China? Pinipilit tayo ng mga Chekwa na tanggapin na kanila ang Baho de Masinloc at ang malaking bahagi ng Western Philippine Sea. Asa kayo, hindi nyo yan makukuha. Amerika umalis sa World Health Organization. Ito ay dahil sa panluloko ng China. Amerika nagbibigay ng 500 milyones sa World Health Organization kung saan kaunti lang ang kanilang populasyon. Samantala, $39 million lamang ang binabayad ng China sa World Health Organization habang meron itong Grabe ano? Ang layo lang men. Tapos syempre alam naman natin na yung China nga yung may pakana nung nangyari nung 2019. Yung nagpasuot sa atin ng mask sa buong mundo. Tapos mura lang sa kanila, anak ng teteng. 1.4 billion na populasyon ako Saudi Arabia. Mukhang tinalikuran ang BRICS. Kingdom of Saudi Arabia maglalaan ng $600 billion na pamumuhunan sa Amerika. Yan ang kinumpirma ni President Trump. China muling nanawagan na alisin na ng Pilipinas ang Typhoon Missile Launcher dahil ito daw ay hinihiling ng mga Pilipino. Ano daw? Baka mali? Yun ang gusto. Sige, Mauning, manawagan ka lang ng manawagan dyan. Kasi kahit kami naman, nanawagan na umalis kayo dyan sa West Philippine Sea. Ayaw nyo rin naman. So kayo, manawagan kayo ng manawagan dyan sa Typhoon Missile na yan. Hindi namin yan papansinin. Ang mga Chino, ang gusto ng mga Pilipino, huwag alisin ang US missile system sa Pilipinas. Yan ang totoo. Philippine Coast Guard muling napigilan ang China Coast Guard na makalapit sa baybayin ng Zambales, Yun. Pilipinas at Amerika. So, subscribe nyo si Good News Philippines. So, yeah, tuloy. Ginulat ang China. Akala ng China aalisin na ng Amerika ang Typhoon Missile Launcher nito sa Pilipinas. Kinumpirma ng isang mataas na opisyal ng Pilipinas na mula sa Luwag Airfield, inilipat ito sa isang panibagong lokasyon sa Luzon. Dagdag pa ng source. Ba't dapat hindi pinaalaman na Luzon? Pero yun, nasabi na lang din. So, yeah. Ang redeployment ng Typhoon Missile Launcher sa panibagong lokasyon ay upang masubukan kung gaano kabilis mailipat ang nasabing missile battery sa isang panibagong firing posisyon. Ang kakayahan na madali itong mailipat ay nagpapakita na kaya ng Typhoon Missile System na maging ligtas sa oras na magkaroon man ng digmaan. Akala ng China titiklop na ang Pilipinas sa kanila. Yan nga yung pinakamalaking advantage talaga ng Typhoon Missile. So, sana yan yung pagtuunan ng Pilipinas. Like, kahit ikalat natin siya Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? Para syempre, protektado yung Pilipinas. Palibot ng Pilipinas ba? Protektado. Dagdag pa ng isang source, meron silang nakuwang mga larawan na kuha ng satellite na ang mga bahagi ng Typhoon Missile System ay ikinarga sa isang C-17 Globemaster III sa Luwag Airport. Kabado ang China mga kabayan sa Typhoon Missile Launcher dahil kayang-kayang tama ng Tomahawk cruise missile ang kalupaan nila. Kinumpirma ng Grabe, no? na nangangasiwa sa US Forces sa Rio sa Reuters na ang Typhoon Missile Launcher ay inilipat lamang sa hindi pinangalan ng lokasyon sa Luzon. Dagdag pa sinabi ng AIDOPACOM Dapat kahit Luzon, hindi pinaalaman. Commander, ng bawat galaw ng Typhoon Missile Launcher ay alam ng gobyerno ng Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa gawing Zambales, saan kaya inilipat ng Amerika at Pilipinas ang nasabing Typhoon Missile System? Sa ibang balita naman, marami ang nagtataka. I think mas maganda kung yung pinakamalapit sa Taiwan, di ba? Or yung madalas or yung ng China ba na yun yung dadaanan nila if ever may gagawin sila sa Pilipinas. Mas maganda kung doon ilagay yung pinakamalapit talaga. Nagula sa akbang na ginawa ni President Trump kung bakit umalis ang Amerika sa World Health Organization. Pero isa sa mga dahilan ay China. Ayon kay President Trump, nagbabayad ang Estados Unidos ng halos nasa $500 million sa World Health Organization kung saan meron lamang populasyon ang Amerika ng halos nasa 325 million na katao. Samantala, nagbabayad lamang ang China ng... Kayo agree ba kayo doon na kumalas nga yung Amerika kahit na malaking kawalan para sa World Health Organization? Biruin nyo $500 million tapos sa China 39 lang.
300 million lang pala yung tao sa Amerika. So parang ano pala sila? Times 3 ng Pilipinas. Parang ganun. 39 million US dollar sa World Health Organization kung saan meron itong populasyon na umaabot sa 1.4 billion. Ayon kay President Trump, ito ay hindi makatarungan. Yan ang China, superpower daw, pero ang totoo, super gulang at super swapa. Super gulang naman talaga ang China, men. Dati naman nating alam yan. Kaya nga yung mga produkto, tayo Pilipino, medyo naiinis tayo na hindi natin magawa-gawa na i-boycott yung mga produkto nila. Samantalang ang China, puro produkto lang nila yung tinatangkilik nila. Hindi pa sila nagpapapasok ng mga produkto mula sa ibang bansa, di ba? Or siguro meron pero mangilan-ngilan lang. Like for example, yung Facebook from America yun, YouTube. Hindi naman nakakapasok sa China eh. Meron silang mga sariling app dun. Kaya ayun, ginantihan sila sa TikTok. Di ba? Drawing from the World Health Organization, sir? Ooh, that's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. Grabe. Nakaramdam pala si Trump na pagkaano fair, ano? Yeah, but think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. China's benefactor. So may point din naman grabe. Ang gulang pala talaga ng bansang yan. Sa sobrang gulang nga, nagnanakaw nga sila ng teritoryo na hindi sa kanila eh. Yan pa kaya. Diba? Tapos yun nga yung pandemya, sila naman yung mas nakinabang doon eh. Or sila yung may, dahilan kung bakit, labas ng pera yung World Health. Sa mga kakampi ng alyansang BRICS, biglang liko, Saudi Arabia, balik Amerika. Ilang araw pa lang na nakaupo si President Trump, agad itong inihayag na maglalagak ng nasa daang bilyong dolyares para mamuhunan sa Estados Unidos. Naku, BRICS, ano na? Ayon kay Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman, sinabi niya kay President Trump na ang kanyang kaharian ay maglalagay ng nasa 600 billion US dollar para mamuhunan sa Amerika sa loob ng 4 na taon. Kung piyansa naman si Medyo kinabahan pala sila. President Trump, nagagawin ito ang lahat upang umabot sa 1 trillion US dollar ang gagawing pamumuhunan ng Kingdom Saudi of Arabia. That Saudi Arabia will be investing at least $600 billion in America, but I'll be asking the Crown Prince, who's a fantastic guy, to round it out to around 1 trillion. I think they'll do that because we've been very good to them. And I'm also going to... Grabe, from 600 billion, ipaparound up niya ng 1 trillion. Ay, naku, grabe yung round up yun half. Almost half. ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly, I'm surprised they didn't do before the election. That didn't show a lot of love. Muli na namang ipilit ng China na dapat alisin ng Pilipinas Before the election. ang missile system ng Amerika. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang ginagawa raw ng Pilipinas ay napakadelikado at napaka-irresponsable. Naku po, alam ng buong mundo kung sino ang gumagawa ngayon ng panggugulo. Dagdag pa ng China na dapat daw Grabe no, tayo pa talaga yung sasabihan ng delikado yung hakbang natin eh. Kahit na wala naman tayong gagawin is delikado naman talaga tayo sa China eh. 'Di ba? Biruin mo, gaganyan-ganyanan ka lang ng China. Di nyo kami kaya. Kukunin namin yung West Philippines eh. Doon pa lang mas dangerous na tayo doon eh. 'Di ba? What more na lang or kaya sila inaano din nila tayo, parang ginagaslight nila tayo na kapag ikaw Pilipinas talaga nakikipag-ano ka sa US, mapapahamak ka talaga. Like in the first place naman, napapahamak na tayo ng China. Meron nang naputulan ng daliri, 'di ba? Anak ng teteng. ang Pilipinas sa boses ng mga Pilipino. Naalisin na ang nasabing missile system. Pero ang sinasabi ng Chinese Foreign Ministry ay kabaliktaran. Majority ng mga Pilipino ay hinihiling sa Marcos administration na wag alisin ang Typhoon missile system sa bansa. Hoy, anong majority? Anak ng teteng talaga. Anong majority yung pinagsasabi mo? Baka siguro yung sinasabi mo na pabor na tanggalin yung Typhoon missile na yan is yung mga pro-China. Which is sobrang konti lang talaga nila. Yung pinagsasabi nitong grabe. 欢迎出席外交部例行记者会，欢迎大家提问。 Mauning talaga. 关于美国在菲律宾部署中岛，中方已经多次阐明了坚决反对的严正立场。我想再次强调，菲方引入中岛系统这一战略性、进攻性武器，制造地区紧张对立，挑动地缘对抗。 I would like to stress once again that the introduction of the intermediate range missile system as a strategic offensive weapon by the Philippines to create regional tension and confrontation and provoke
geopolitical confrontation and arm race. Bala kayo dyan. 和军备竞赛 Tingnan 是非 natin 常 yung 危 ano. 险的举动，也是对本国和东南亚各国人民、对地区安全 This is very dangerous move, extremely irresponsible choice to make its own for its own people and the Southeast Asian countries for regional security. Huh? An extremely irresponsible choice to make for its own people of the Southeast Asian countries for regional security. So parang ano pa daw, yung mga Pilipino pa daw dito, yung some kind magsasuffer or irresponsable yung gagawin ng gobyerno na tindigan yung West Philippine Sea. Uy, hiyang-hiya naman kami sa next generation namin. Ano sasabihin namin? Hey, ilalagay sa libro ng Pilipinas, before we have 200 nautical mile, 'di ba? Mula sa Pampang, something like that. Pero ngayon meron na lang tayong 60, 30, 15 nautical mile. Grabe, mauning da. 一不负责任的选择。 Wala na sa utak si Mauning. 我们再次敦促菲方正视地区国家和人民的呼声，尽早纠正错误做法，按此前公开承诺，尽快撤走低风中导系统，不要在错误的道路上越走越远。 Bahala ka dyan, Mauning. Ulo ng China mga kabayan dahil kinumpirma ng Philippine Army na ang nasabing missile system ay tatagal pa sa bansa dahil ito ay muling Nako. gagamitin para sa paparating na pagsasali militar ng Amerika at Pilipinas tulad ng Salaknib 2025. China galit Nako. na galit matapos magpahayag ng suporta ang bagong Secretary of State ng Amerika sa Pilipinas sa issue ng pangharas at lantarang pananakop ng China sa gawing Well, tama naman men. Malabo na talagang may sasauli sa Amerika yan. Kasi kung isipin nyo, yung 1 year kasi sobrang bilis lang nun. 'Di ba? So, magagasto-gasto pa ng gasolina, crude or whatsoever para i-import lang yung Typhoon missile na yan every year. So, mas mabuting nandyan na lang yan. Total, hindi naman magagamit yan kung hindi magloloko yung China eh. 'Di ba? Zambales. Ayon sa China, wala raw karapatan ang Amerika na makialam dahil hindi naman daw ito party ng South China Sea at wala raw karapatan ang Amerika na makialam sa mga issue sa maritime sa pagitan ng Pilipinas at China. Paano hindi makikialam ang Amerika? Ginagamitan nyo ng dahas, warsa at pamimilit na agawin at sakupin ang karagatan at teritoryong para sa mga Pilipino. Tama. 中国在有关海域的活动合理合法，无可非议。美国不是南海问题的当事方，也无权介入中非两国之间的涉海问题。美菲军事合作 Hindi talaga, hindi talaga na papagod si Mauning di ba? 中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾的非法主张背书。中方将继续采取必要措施，坚定捍卫自身领土主权和海洋权益，维护南海的和平稳定。 Philippine Coast Guard BRP Cabra muling hinarangan ang barko ng China Coast Guard upang hindi ito makalapit pa sa baybayin ng Zambales. Nako. comply with 11 laws of People Republic of China, Offshore Coast and immediately. Mabuting balita din to Mabuting balita din to na parang inaano natin sila men. Pinapamukha talaga natin sa China na men. This is Philippine territory. Maganda yan. You enter the area as a jurisdiction of People Republic of China, comply with 11 laws of People Republic of China. All your costs are immediately over. Laban Pinas. So, yun lang naman. Yun lang naman mga kanoises. So, kayo na masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Good News Philippines. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoy. So, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun, di ba, na wala talaga min. Kahit anong panggigit-git, kahit anong pananakot na gawin ng China is, lalo lang tuloy silang lalo nang tuloy silang nagmukhang sila talaga yung takot. Diba? Dadaan-daanin pa tayo sa dangerous yung ginagawa nyo. Ang hindi alam ng China, nakikita na natin or na-pictured out na natin na mas delikado tayo kung sila mismo yung kakana sa atin nang wala tayong ginagawa, wala tayong kasangga. Diba? Isipin nyo yan kung pagbibigyan natin sila na hindi natin ituloy itong yung pakikipag-alyansa sa US, pakikipagkaibigan, pakikipag-mutual defense treaty.
Biruin nyo yan kung gaano lang nila kadali makukuha yung West Philippine Sea nating mahal. Diba? Parang gaganunin lang, uy, amin na to. Hindi na to sa inyo. Ganyan lang ka-easy. Kaya yung China talaga, medyo nasasaktan talaga sila na, yung ginagawa ng Pilipinas ngayon is more on tindig talaga. Diba? Papansin nyo, puro na lang like napapakamot na lang talaga sila ng ulo. So sana talaga next election, next administration, sana wag na tayong magluklok ng mga Filipino pro-China or mga pro-China na politiko. Kasi, kawawa yung new generation, kawawa yung Pilipinas. Diba? Ibibigay na lang ng ganun yung West Philippine Sea natin. Grabe, sobrang laking epekto nun para sa atin. Saan na lang tayo mangingisda, diba? Tapos syempre, yun nga, nakakahiya yun. Parang grabe. First time in Philippine history na harap-harapan tayong ginaganyan. Na ipanalo na natin yung titulong yan. May mga papeles na tayo dyan. Tapos hahayaan lang natin yung China na makanta nila yan. Diba? Parang inabot lang natin sa kanila eh. Diba? Ano na lang sasabihin ng next generation, anak ng teteng yung administration ni Marcos sa harap-harapan binigay yung West Philippine Sea. 'Di ba? Ito ding mga kasi itong mga pro-China na to, itong mga DDS na to. Din sila kunyari sila na takot na some kind isang nuclear lang daw kasi tayo ng inang China. Kunyari takot sila diyan, pero ang totoo naman mas gusto nila na if ever mag-decide yung Pangulo na sige, para wala ng gulo, ibigay natin tong West Philippine Sea. Parang hindi nila papasukin yan ito, dito natin babakbakan yung Pangulo. Sinuko yung Pilipinas something like that, diba? So parang lang din medyo nakakainis sila sa part na yan, diba? Na kunyari concern, pero nag-iintay lang naman talaga ng time kung when sila babakbak, diba? So yun lang naman. So again, ang video to ay mula kay Good News Philippines. So supportahan nyo yan. Subscribe nyo rin. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. Original video link in the description box. Pero top, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Pilipinoise is out. Like, comment, share, subscribe.